Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Hoy pangit! Kahit anong ilagay mong kolorete sa mukha mo, hindi ka nagaganda pa. Bukod kasi sa mukha kang clown, mukha ka pang tikbalang. Mahiya ka naman sa balat mo, pati sa baby loves ko dumidikit ka. Sa tingin mo ba ikagaganda mo yon ha? Pwede ba tigilan niyo akong dalawa? Wala akong balak makipagtalo sa inyo. Tama na, nakikiusap ako. Bakit napapagod ka na? Dapat kasi tanggapin mo na lang ang katotohanan na hindi ka nagaganda pa. Mamamatay ka na lang pangit habang buhay. Bakit ba lagi niyo na lang akong pinipintasan ha? Ano bang kasalanan ko sa inyo para gawin niyo sa akin to? Gusto mong malaman? Gusto mong malaman kung bakit ka namin pinipintasan? Hindi pa ba obvious o sadyang nagtatanga-tangahan ka lang? Kung ayaw niyo sa akin, pwede ba tigilan niyo na lang ako? At bakit naman namin gagawin yon? Hindi magiging masaya ang araw ko kung hindi ko nasisira ang araw mo. Ang sama niyo! Ang sasama niyo! Alam mo kung bakit kami masama sa'yo? Dahil pangit ka! Nakakairita yung pagmumukha mo! Tandaan niyo to, magbabayad kayo sa ginawa niyo sa akin. Matitikman at mararanasan niyo rin kung paanong kutsain at pagtawanan ng mga tao. Hindi ko malilimutan ang tagpong yun sa buhay ko. Nang maranasan ko ang kantsawan ng iba dahil sa itsura ko. Napakahirap at napakasakit. Lalong-lalo na sa pintasera kong madrasta. Ako po si Elaine. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay karanasan ko nung 27 years old lamang ako. Nagsimula ang lahat nang muling mag-asawa ang aking ama. Nung unang itinira ni Itay ang pangalawa niyang asawa ay nakitaan ko kagad ito ng hindi magandang pag-uugali. Hindi halata sa kanya na may edad na dahil sa angking ganda at kaseksihan, kaya hindi katakatakang na love at first sight si Itay. Sa mga unang araw pa lamang niya sa bahay, ipinakita niya na kagad na hindi niya ako gusto. Hoy, mukhang engkanto. Ipaghanda mo ko na makakain. Ang gusto ko malinis. Pasensya na po ma, wala pa po kasing sinaing eh. Anong sabi mo? Walang sinaing? Abay leche ka pala eh. Saang impyerno ka ba nang galing? Bakit pati pagsasaing hindi mo nagawa? Pasensya na po ma, napagod po kasi ako sa paglilinis ng bahay eh. Ang sabihin mo, napagod ka sa katutulog mo sa maghapon. Masyado kang tamad. Bukod sa ubod ka ng pangit, tamad ka pa. Tama na yan, Rose. Ako na magsasaing para makakain na. Ang mabuti pa, lumayo kayo sa isa't isa. Puro ka ganyan, kaya lumalaki ang ulo ng buwisit na yan eh. Tama na. Bakit ba lagi mo nalang pinag-iinitan ng anak ko? Nandiyan naman si Jelay ah. Bakit hindi mo paglutuin? Aba, bakit ko naman uutusan ng anak ko? Alam mo namang hindi marunong magluto yon. Tsaka masisira ang balat nun. Hindi kasalanan ni Elaine kung hindi marunong magluto ang anak mo. Masyado mo kasing kinukonsinting maging tamad eh. Kaya lumalaki ng walang alam. Leche, magsama kayong mga hampas lupa. Mga buwisit kayo sa buhay ko. Padabog na nag-walk out si Mama Rose. Hindi ako nakakibo. Pakiramdam ko ako ang may kasalanan kung bakit nagtalo na naman sila ni Itay. Humingi naman ng pasensya sa akin si Itay dahil sa inasta sa akin ni Mama Rose. Pagpasensya mo na ang Mama Rose mo anak ha. Alam kong hindi maganda ang trato niya sa'yo. Pero sana, palawakin mo pa ang pag-iintindi mo sa kanya. Huwag po kayong mag-alala, Tay. Lalawakan ko pa po ang pag-iintindi ko kay Mama Rose. Tay, ako na lang po ang magluluto. Magpahinga na po kayo. Ako na lang anak. Hindi naman pagod si tatay eh. Ang gawin mo na lang para mabawasan niya sama ng loob mo, pumunta ka muna sa kaibigan mo. Sigurado po ba kayo, Tay? Baka po magalit na naman si Mama Rose. Oo, sige na. Pumunta ka na sa kaibigan mo. Tsaka, akong bahala sa kanya. Sigurado po ba kayo? Sige na. Mabilis kong niyakap si Itay. Pagkatapos pumunta na nga ako sa bahay nila James, ang kaibigan ko at shining armor ko pa. Gwapo si James kaya hindi ako magtataka kung bakit maraming nagkakandarapang mga babae sa kagwapuhang taglay niya. Oh, bakit nakabusangot ang maganda kong best friend? May nangyari ba? Sabihin mo sa akin para matulungan kita. Oo, nag-away na naman kasi sila tatay at Mama Rose eh. Ang sakit na nga ng ulo ko eh. Alam ko na. Siguro pinag-initan ka na naman ng madrasta mo, no? Bakit mo alam? Chismoso ka ha? Siyempre alam ko. Palagi na lang kasing nangyayari yan, no?
Di ka pa ba sanay? Tsaka dinig hanggang dito ang pangmamaltrato sa'yo ng pintasera mong madrasta. Paano naman ako masasanay kung kada araw naman ang dumaraan, paiba-ibang karanasan na lang ang nararanasan ko? Hayaan mo na. Nandyan naman ang tatay mo at ganun din ako na kaibigan mo. Hindi kita pababayaan. Oo nga, nandyan kayo, pero lagi na lang akong pinipintasan dahil sa lintik na itsurang to. Ewan ko ba, siguro nung pinanganak ako, umulan siguro ng kapangitan kaya nasalo ko lahat. Huwag mong sabihin yan. Maganda ka naman ah. Hindi lang nila nakikita yon. At saka hindi naman sa panlabas nakikita ang kagandahan, kundi sa kalooban. Talaga nagagandahan ka sa akin? Sinasabi mo lang yan dahil ayaw mong masaktan ako, kahit na ang totoo yun naman talaga. Ano ka ba, Elaine? Ang manhid mo naman? Bakit ba hindi mo nakikita na mahalaga ka sa akin? Alam mo bang mahal kita? Hindi ako makasagot sa sinabi ni James. Kung hindi ko lang siya kaibigan, pagkakamalan ko pang may gusto siya sa akin. Likas na palabiro si James kaya sa tuwing magbibiro siya, sinasakyan ko na lamang. Alam ko na yung mga banat mo kaya wag ako. Bakit hindi ka naniniwala na mahalaga ka sa akin? Gusto mo bang patunayan ko sa'yo? Ha? Ano bang pinagsasasabi mo? Huwag ka nga magbiro ng ganyan. Hindi ako nagbibiro. Tumingin ka sa akin. Mukha ba akong nagbibiro? Teka James, anong gagawin mo? Hindi sumagot si James, basta na lamang niyang inilapit ang mukha niya sa akin. Naguunahan ang pagtibok ng puso ko dahil sa sobrang kaba. Mabilis akong tumayo dahil mukhang itutuloy nga niya ang paghalik sa akin. Oh, anong nangyari sa'yo? Wala. Ano lang, sumakit ang paa ko eh. Gusto mo bang kumain? May niluto kasi ako eh. Sige, sakto gutom na ako. Hindi ka pa nanananghalian? Hindi pa eh, ang dami kong ginawa eh. Tsaka alam mo naman, kapag nauna akong kumain, siguradong kagagalitan na naman ako ni Mama Rose. Oh, sige, tara kumain tayo. Damihan mo ha, masyado ka nang nangangayayat. Sumunod ako kay James, papunta sa kanilang kusina. Siya na ang naghanda ng aking makakain na labis kong ikinatuwa. Pagkatapos naming kumain, nanood lang kami ng paborito niyang palabas na Sa Ang Sulok ng Langit. Pagkatapos noon nagpaalam na akong uuwi na. James, mauna na ako ah. Baka hinihintay na ako nila Itay eh. Malapit na rin namang gumabi eh. Ganun ba? Sige, gusto mo bang ihatid kita sa inyo? Naku, wag na no. Magkapit bahay lang naman tayo eh. Kaya hindi mo na ako kailangan pang ihatid. Alam mo naman yung malditang stepsister ko na may gusto sa'yo, mamaya magalit na naman yun. Sigurado ka? Alam mo namang maraming tikbalang chismosa sa paligid. Kahit ano pang sabihin nila, wala akong pakialam doon. Hindi ko naman hiningi na magustuhan nila ako eh. Sige, basta kapag may nangloko sa'yo, tawagin mo kagad ako ha? Ayokong may manakit sa'yo. Hindi baling pintasan ka nila. Huwag ka lang nilang sasaktan. Ibang usapan na yon. Ano ka ba? Okay lang ako. Kung pipintasan nila ako dahil sa itsura ko, problema na nila yon. Tsaka hindi naman ako papayag na masaktan ng kahit na sino, no? Diyan talaga ako bilib sa'yo. Kahit na anumang masasakit na salita, hindi ka nagpapatinag. Siyempre, hindi naman siguro ako mamamatay kung hahayaan ko lang sila, hindi ba? Tama yan. Huwag mong intindihin yung mga taong nag-feeling perpekto. Ano kaya kung turuan natin ng leksyon yung mga yun, ano? Nailang na lang ako sa mga sinabi ni James. Bago pa muling magsalita, lumabas na ako. Pag-uwi ko ng bahay, dumiretso ako sa kwarto ko dahil ayokong makita ang stepmother at stepsister ko. Gusto kong magkulong pero tinawag naman ako ng aking ama. Kaya wala akong nagawa kundi ang lumabas. Anak, pwede ba kitang makausap? Nandito si Mama Rose mo para humingi ng paumanhin sa'yo. Pasensya na po tay, inaantok na po kasi ko eh. Gusto ko na pong matulog. Elaine, si Mama Rose mo to. Pwede ba kitang makausap? Sige po, lalabas na po ako. Wala akong nagawa kundi ang lumabas ng kwarto para harapin sila. Mabuti at lumabas ka. Gusto ko sanang humingi ng sorry sa'yo sa inasta ko kanina. Ayos na po sa akin yon, Mama Rose. Maliit na bagay lang po yon. Nako, maraming salamat. Ang bait-bait mo talaga. Kumain ka na ba? Kung hindi pa, kumain ka na. Tara anak, nagluto si Mama Rose mo ng masarap na ulam. Siguradong magugustuhan mo. Sige po. Kahit na alam kong pamplastik lang ang pinakita sa akin ni Mama Rose, sinakyan ko na lang.
Sumunod ako sa kusina kung saan nakaupo si Jelay na masama ang titig sa akin. Kumain na tayo. Masarap ang luto ni Mama Rose mo. Wag mo na akong binobola, darling. Alam ko naman na masarap akong magluto eh. Sinabi mo pa, Mama, kaya hindi ka takataka kung bakit na in love sa'yo si tatay. Siyempre, ako pa ba? Kilala mo naman ang mama mo. Siya, sige. Tama na yan. Kumain na tayo. Si tatay talaga, oh. Tama ang tatay mo, anak. Mabuti pa kumain na lang tayo. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o maiinggit. Pakiramdam ko hindi ako bahagi ng pamilya. Kaya namang tahimik ko na lang ipinagpatuloy ang pagkain hanggang sa matapos kami. Pagkatapos iniwan na nila ako para maglikpit ng aming pinagkainan. Masanay ka na, Elaine. Hindi ka talaga bahagi ng pamilya. Sabi ko sa aking sarili. Pagkatapos kong iniligpit ang lahat, hinugasan ko na. Pero habang abala ko, lumabas si Jelay na nakangising lumapit sa akin. Poor ugly girl, hindi ka pa ba tapos dyan? Pwede ba lubayan mo na ako? Wala akong panahon sa'yo. Sa tingin mo ba gusto ni Mama na makita yung pagmumukha mo? Huwag kang mag-alala, alam ko naman yun eh. Tsaka hindi ako utu-uto para maniwala sa mga pinapakita ng nanay mo. Nagtatapang-tapangan ka na, ugly witch? Baka gusto mong subukan kung paano ako magalit. Hindi ako natatakot. Hindi ka naman Diyos para katakutan eh. Kaya sino ka para matakot ako? Talaga? Alam mo bang gigil na ako sa'yo dahil sa paglalandi mo sa baby loves ko? Ang alam ko walang kayo ng best friend ko. Ay, sorry ha. Nakita ko sa kanyang muka ang pagkapahiya sa sinabi ko. Hindi na siya nagsalita pa. Gigil siyang bumalik sa kanyang kwarto, kaya naman palihim akong natawa. Pagkatapos kong naghugas ng pinggan, natulog na rin ako at pagising ko naman, naglinis na ako ng bahay kasama na ron ng pagluluto. Si Itay naman, nagpaalam na sa akin na papasok na siya sa trabaho. Anak, papasok na ako sa trabaho ha. Pagkatapos mo dyan, pwede ka nang pumunta sa kaibigan mo. Sige po, Itay. Ayoko rin po magstay dito sa bahay eh. Gusto ko po munang tumambay kila James pag natapos ko na po itong gawaing bahay. Pasensya na anak ko ha, kung walang magawa si tatay. Hayaan mo, babawi ako sa'yo. Okay lang po, Itay. Naiintindihan ko naman po eh. Mag-iingat po kayo, Itay ha. Siya, sige na. Mauuna na ako. Sige po, Tay. Mag-iingat po kayo. Tumangulang si Itay. Pagkatapos umalis na siya, kaya naman bumalik na ako sa aking ginagawa. Maya-maya pa, nakita ko ang pintasera kong madrasta na matalim ang pagkakatitig sa akin. Grabe, Ma. May bisita ka pala mamaya. Nakakahiya pag nakita nilang may kasama tayong mukhang unggoy dito sa bahay. Ayos lang yon, anak. Importante mamaya magiging katuwaan siya ng lahat. Hindi na lang ako diniretso. Obvious naman na akong pinag-uusapan ng mga impaktang to eh. Hoy, anong binubulong-bulong mo dyan? Wala. Baka guni-guni mo lang yon. Kita mo naman na abala ako sa paglilinis oh. Hayaan mo na anak. Ang mabuti pa, magpaganda ka na lang dahil inimbitahan ko ang nanay ni James. Talaga, Ma? Siguradong pupunta rin dito si James. Ay! Akala mo naman gusto siyang makita ni James? Huh? Teka lang, Ma. Mukhang may sinasabi tong ugly witch na to. Lumapit siya sa akin at galit na binulyawan ako. Kaya naman palihim na lang akong natatawa. Hoy, ugly witch! Anong binubulong-bulong mo? Akala mo ba hindi ko naririnig? Ano bang pinagsasasabi mo? Masyado kang filingera kaya akala mo may sinasabi sa inyo. Nagmamaang-maangan ka pa? Hindi kami bingi para hindi namin marinig ang sinasabi mo. Bakit? Nasasaktan ka ba? Kasi totoo, no? Hoy, mukhang lamang lupa! Tigil-tigilan mo ang maganda kong anak, ha? Huwag mong sirain ang masayang araw ng anak ko. Hindi ko po sinisira ang araw ng anak nyo. Siya lang naman po itong mahilig gumawa ng salita na hindi naman totoo eh. Che, halika na nga anak. Wala tayong mapapala rito. Natawa na lang ako nang umalis silang mag-ina. Kaya naman maayos kong natapos ang paglilinis at pagkatapos ko, naligo na ako at hindi na nagpaalam sa mag-ina na pupunta ako kila James. Oh, kanina pa kita hinihintay. Kala ko hindi ka napupunta eh. Pwede ba yun? Alam mo naman na ayoko magstay sa bahay eh. Siya nga pala,
Pupunta ka pala sa bahay? Bakit hindi mo sa akin sinabi? Kailan? Parang hindi ko alam yan. Sino nagsabi niyan? Eh di sa mag-inang Impacta. Si nanay, oo. Pupunta siya. Pero ako, mas gugustuhin ko na lang dito sa bahay kaysa makita ko yung pagmumukha nun. Bakit hindi mo ba talaga type si Jelay? Maganda naman yun ah. Kahit kailan, hindi ako magkakagusto sa babaeng yun. At mas lalong hinding-hindi na ako magkakagusto sa ibang babae. Dahil may babae nang nagmamay-ari ng puso ko. Wow, sino? Sabihin mo naman sa akin. Hindi pwede no. Mamaya layuan pa niya ako. Bakit naman? Sa akin mo lang naman sasabihin eh. Basta, saka ako nasasabihin sa'yo kapag handa na talaga siya. Sa ngayon, hindi mo na ako magtatapat sa kanya. Okay, wala naman ako magagawa kung ayaw mong sabihin eh. Sus, huwag ka na magtampo. Kasi hindi naman siya maniniwala sa sinasabi ko. Masyado kasi siyang manhid at palaging binababa ang sarili, kahit na hindi naman natama. Pakiramdam ko, Miss Winnie, ako ang kanyang pinariringgan. Pero ayokong maging assuming kaya hindi na ako kumibo pa. Bakit hindi ka na kumibo? May nasabi ba akong mali? Ha? Wala, ano ka ba? Halata na kita kapag ganyan ang reaksyon mo. Alam kong apektado ka sa sinasabi ko. Hoy, huwag ka nang magselo sa kanya. Anong selos ang pinagsasasabi mo? Ako magsiselos? Kanino? Sabi ko nga, kahit halata naman. Sige, asarin mo ako para umuwi na lang ako. Uy, eto naman, joke lang. Masyadong seryoso. Ewan ko sa'yo. Naiiling at natatawa na lang si James. Tama naman talaga siya eh. Nagsiselos nga ako. Nakaramdam ako ng hiya. Hindi na ako nagpaalam na umuwi na. Naabutan ko namang mainit ang ulo ng pintasera kong madrasta. Nasaan ka ba nagpunta, leche ka? Alam mo bang ang daming gagawin? Malapit nang dumating ang mga bisita ko. Naglinis naman po ako kanina. Tsaka wala po akong pakialam kung may bisita po kayo. Talagang sinasagot mo na ako? Hayop ka? Nagulat ako nang bigla na lamang niya akong sampalin na ikinabigla ko ganun din si Jelay. Pakiramdam ko na maga ang mukha ko sa sobrang lakas ng pagkakasampal niya sa akin. Ma! Pabayaan mo ko! Namimihasa tong hampas lupa na mukhang unggoy na to eh. Tandaan mo, simula sa araw na to, hindi mo na ako masasagot ng pabalang-balang dahil hindi lang yan ang matitikman mo. Ang kapal ng pagmumukha nyo, wala kayong karapatang saktan ako. Pwes ngayon may karapatan na ako dahil pamamahay ko to. Akala mo, hahayaan kong bastusin ako ng pangit na mukhang alipungan na tulad mo? Ang pagkakaalala ko, bahay po ito ng nanay at tatay ko. Wala po kayong pagmamayari ni isa man sa gamit dito. Masyado kayong pintasera. Baka po bumalik sa inyo ang lahat ng pamimintas niyo sa akin. Asawa ko ng tatay mo, kaya may karapatan ako sa bahay na ito. Ano naman sa'yo kung pintasera ako? Maganda ako eh. Ma, tama na po. Mamaya magalit pa po si tatay sa inyo eh. Ako ang bahala. Hindi magagalit yon. Kilala mo naman ang mama mo. Wala akong magawa kundi hawakan ng pisngi ko na alam kong namumula-mula sa lakas ng pagkakasampal ni Mama Rose. Bumangon ako at umalis ng bahay para pumunta sa madalas naming pinagtatambayan ni James. Hindi na ako pumunta sa kanya dahil gusto kong mag-isa. Bakit ba ganito ang nangyayari sa akin? Bakit sa akin pa binigay ang kapangitan na to? Anong kasalanan ko? Bakit mo ba sinasabi sa sarili mo na pangit ka? Maganda ka kaya? James, anong ginagawa mo rito? Paano mo nalamang nandito ako? Syempre, wala ka dun sa inyo. Kilala kita, kapag gusto mong mag-isa, dito ka pumupunta. Pumunta ka sa bahay? Oo, yayayain sana kitang mamasyal eh. Teka Eileen, bakit namumulay ang mukha mo? Sinaktan ka ba ng impakta mong madrasta? Oo, pero wala naman akong magawa dahil kakampihan lang siya ni tatay eh. Gusto mo ba na akong magbalik ng ginawa niya sa'yo? Hindi na tama yan eh. Naku, wag na. Magkaibigan lang tayo, hindi magkapatid. Nagulat ako nang hawakan niya ang pisngi ko. Hindi ako papayag na may manakit sa'yo, kahit na madrasta mo pa. Sabihin mo lang sa akin, sisiguraduhin ko sa'yong may kalalagyan siya. Parang akong natakot sa pagbabanta mo ah. Salamat na lang pero ayokong madamay ka pa sa galit ng madrasta ko. Tulad ng sinabi ko, mahalaga ka sa akin. Hindi ako papayag na masaktan ka.
Niyakap niya ako, kaya hindi ko napigilan na mapaiyak. Ramdam ko ang pag-aalala niya sa akin. Hinayaan niya akong umiyak ng umiyak hanggang sa kumalma na ako. Ano, ayos ka na ba? Gusto mo na bang umuwi na? Hindi pa. Siguro mauna ka na. Gusto ko munang magpahangin. Malapit nang magdilim. Mamaya mapagtripan ka pa dito ng masasamang loob. Huwag mo akong alalahanin, kaya kong sarili ko. Tsaka hindi ako maganda para pag-interesan ng mga masasamang loob. Kung hindi ka uuwi, sasamahan na lang kita rito. Ang kulit mo, no? Tara na nga. Natuwa siya sa sinabi ko. Tumayo na ako at nagpatiunang naglakad. Pag uwi ko, marami ng tao. Parang ayaw ko pang pumasok eh. Nakakahiya, ganito ang itsura ko. Siguradong maraming tao, ayaw kong mapahiya sila, Itay. Ano ngayon kung ganyan ang pananamit mo? Bahay mo to, kaya wala silang pakialam kung ano man ang maging itsura mo. Alam mo naman si Mama Rose, magagalit na naman yun sa akin. Sasabihin na naman niya na pinapahiya ako siya sa mga bisita niya. Akong bahala sa'yo, kasama mo naman ako eh. Saka nandyan ang tatay mo, kaya huwag ka masyadong mag-alala. Tumango ako, Miss Winnie. Kabado akong pumasok sa loob. Pagpasok pa lang namin, lahat ng mga taong naroon nakatingin sa akin. Ang iba ay nagbubulungan at nagtatawanan, kaya naman nanliit ako sa aking sarili. Mabuti na lamang hinawakan ni James ang mga kamay ko, kaya kahit papaano, lumakas ang loob ko na humarap sa tao. Mabuti naman at dumating ka na. Alam mo bang kanina ka pa namin hinihintay? Kasama ko po siya, tita. Hello, James! Gusto mo ba ng juice? Salamat pero busog pa po ako. Elaine, siguro magbihis ka muna. Nakakahiya sa mga bisita. Sana yung maayos na damit ha. Ayoko magmukhang katawa-tawa sa mga bisita ko. Samahan ko na po siyang magbihis, Ma. Hindi sana ako papayag nang bigla na lamang akong hilahin ni Jelay papasok sa loob ng kwarto. Hinanapan niya ako ng masusuot at pagkatapos inayusan niya ako. Bakit magkahawak kamay kayo ng loves ko? Inaagaw mo ba siya sa akin? Ano bang pinagsasasabi mo? Magkaibigan lang kaming dalawa. Kung gusto mo siya, sayo na siya. Siguraduhin mo lang na hindi mo siya inaagaw sa akin, ha? Dahil nasisiguro ko sa'yong sisirain ko ang buhay mo. Hindi ako kumibo dahil kilala ko si Jelay. Gagawin niya ang lahat para mawala ang lahat ng nasa akin. Huwag kang mag-alala, sayo na si James. Tsaka alam kong hindi magkakagusto sa akin si James. Mabuti at alam mo, dahil dyan, hahayaan kitang gumanda ngayong gabi. Pero bukas, balik ka na sa dati mong ugly witch face, ha? Nakangising sabi sa akin ni Jelay. Pagkatapos niya akong ayusan, lumabas na kami. Ang akala ko, inayusan ako ni Jelay, pero mali ako. Pinagtawanan ako ng mga taong naroon maliban lang kay James, tatay at nanay ni James. Gusto kong umiyak dahil dinig ko ang pamimintas ng lahat ng naroon. Mabilis na lumapit sa akin si James. Pagkatapos, hinila niya ako pabalik sa aking kwarto. Ayos ka lang ba? Obvious namang hindi. Pasensya na. Huwag kang mag-alala. Ipaghihiganti kita. Hindi na. Ano ka ba? Ayoko ng lumalapang sitwasyon. Tsaka sanay na ako sa pangungutya ng tao sa akin. Bakit ba ang bait-bait mo, Eileen? Matuto ka naman sanang lumaban. Hindi yung hinahayaan mong ginaganyan ka ng mga tao sa paligid mo. May magagawa pa ba ako? Tignan mo naman kasi ang itsura ko. Bakit pa sobrang pangit ko? Dapat nga yata hindi na ako lumalabas ng bahay eh. Kaya siguro iniwan ako ng nanay ko. Kung gusto mo, doon ka muna sa bahay. Papahig naman si inay dahil magkaibigan sila ng nanay mo. Paano si tatay? Nahihiya ako sa nanay mo. May intindihan ka naman siguro ni Tito. Pag-iisipan ko muna. Hindi ko kayang iwan si tatay sa mag-inang yun eh. Huwag mo nang pag-isipan, gawin mo. Para rin sa'yo yan, hindi naman nila pababayaan ng tatay mo. Tumango ako. Hindi na ako kumibo pa dahil alam kong tama siya. Pasado 3:00 ng umaga ako umuwi, doon na sana ako pinapatulog ni James sa kanila pero hindi ako pumayag. Si tatay talaga oh, parang hindi ako anak. Hindi kaya niya naisip na nandito pa ako sa labas? Sambit ko sa aking sarili. Kahit maginaw umupo na lang ako sa upuan, doon tinanaw ko ang bilog na buwan, inisip ko ang mga nangyari sa akin at aaminin ko, Miss Winnie, nasasaktan ako hanggang sa hindi ko na malayang nakatulog na ako. Nagising naman ako nang maramdaman ko ang malamig na tubig na isinaboy sa mukha ko.
Oops! Sorry! Hindi ko alam na may tao pala. Akala ko kasi palaboy eh. Hindi ko alam na ikaw pala yan. Ang sabihin mo na nanadya ka. Parehas talaga kayo ng nanay mong walang magawa kundi sirain ng araw ko. Anong sabi mo? Kami ang naninira ng araw mo, ha? Kung ayaw mong masira ang buhay mo, lumayas ka rito. Hindi ka na belong sa pamilyang to. Ako pa talaga? O kayo ng nanay mo? Wala naman kayong karapatan dito eh. Dahil sa nanay at tatay ko to. Oh, nasan ba ang nanay mo? Ang pagkaalala ko, inabandon na ka ng nanay mo eh. Nasaan na pala yun? Ay, sorry. Hostess na pala siya ngayon. Hindi hostess ang nanay ko. Baka kayo ng nanay mo. Anong sinabi mo? Malandi, bayaran, hostess, mababang lipad. Yan ang tawag sa inyo ng nanay mo. Dahil sa inis ni Jelay, sinabunutan niya ako. Hindi naman ako nagpatalo. Nagpagulong-gulong kami sa sahig. Hindi na namin alintana na marami pa palang kapitbahay na naroon na nanonood na sa amin. Leche ka? Dapat mawala ka sa buhay namin. Kayo ang dapat mawala sa landas namin ni tatay. Mga sampid lang kayo na umaasa na akala mo original kayo. Wala kaming pakialam. Ang gusto namin ni Mama, lumayas ka sa buhay namin. Isang dakilang bitch na ugly witch. Buti nga ako mukha lang eh. Eh ikaw, halos tinalo mo na si Satanas sa kapangitan ng ugali mo. Wala kaming tigil sa bangayan. Sabunot dito, sabunot doon. Hindi ko na maramdaman ang sakit ng pagkakasabunot sa akin ni Jelay. Hanggang sa makatayo ako at batuhin ito ng halaman. Hindi rin siya nagpatalo. Binato niya rin ako hanggang isa na sa amin ang nagkaroon ng galos. Magsitigil kayo. Nakakaya kayo sa kapitbahay. Eh kasi po itay yung si Elaine. Ano-ano pa ang sinasabi niya sa akin. Sabi niya po sampid lang daw po kami ni Mama. Tapos sinabunutan niya pa po ako. Napakasinungaling mong babae ka. Hoy, huwag mong matawag-tawag na sinungaling ang anak ko ha. Turuan mo ng leksyon yan, kundi ako ang magbibigay ng leksyon sa anak mong pangit. Tama na. Magsipasok kayo sa loob. Hindi na ako kumibo. Pinagpagan ko na lang ang sarili ko pagkatapos sumunod na ako sa loob. Ano bang nangyayari sa inyo? Ano bang pinag-awayan nyo? Tanungin niyo pang magaling na anak-anakan niyo kung anong ginawa niya sa akin. Ano bang ginawa ko sa'yo? Hindi ko naman talaga sinadyang matapunan ka ng tubig ah. Hindi mo sinadya? Huwag kang magsinungaling dahil… Tama na. Ikaw, Elaine, hindi kita pinalaki ng ganyan. Kahit simpleng bagay lang ng pinag-awayan nyo, pinalala nyo pa. Hindi na kayo mga bata. Mag-sorry kayo sa isa't isa. Pero itay… Hindi. Humingi kayo ng tawad sa isa't isa ngayon din. Okay, sorry na. Sorry din. Ayoko nang mauulit to ha. Lalo na kapag lumuwas ako ng Maynila. 1 linggo kong mananatili dun. Kaya ayokong pag-uwi ko, magkakaaway kayo. Aalis po kayo, Itay? Kung ganun pwede pong dun muna ako kila James? Hindi pwede. Nakakahiya kay Aling Tanya. Wala naman akong magawa kundi ang tumango na lang. Napakasakit sa akin, Miss Winnie, na hindi man lang ako kinampihan ni Itay. Nagtungo na lamang ako sa aking kwarto para kumuha ng damit. Pagkatapos, nagtungo ako sa banyo para maligo. Pagkatapos ko, nagluto at naghugas ako ng pinagkainan. Anak, pwede ba kitang makausap? Bakit po, Itay? Pasensya ka na ha, kung hindi kita kinampihan. Alam ko naman nagsasabi ka ng totoo eh. Pero sana, wag mo na lang patulan si Jelay. Pamilya na tayo, kaya sana, wag nang dumating sa punto na tuluyan ng masira ang pamilya natin. Kilala niyo po ako, Itay, pero tama si James, hindi ako pwedeng magpaapi. Basta anak, makinig ka sana sa tatay. Para din kasi sa'yo ang sinasabi ko. Tumango na lang ako kahit na hindi ako pabor sa gusto ni Tatay Tonyo. Umalis na siya sa harapan ko, kaya naman pinagpatuloy ko na ang aking ginagawa. Nang matapos ako, tumungo na ako sa bahay nila James. Ano nangyari? Bakit puro sugat yung mga braso mo? Sino may gawa niyan? Sabihin mo. Nag-away kami ni Jelay. Napuno na kasi ako sa ginagawa niyang pambubuli sa akin eh. Kung nandun lang ako siguradong manghihiram siya ng mukha sa aso. Grabe ka naman. Alam mo namang patay na patay sa'yo yun. Kahit kailan hindi ko siya magugustuhan. Halika na, gagamutin kita sa loob.
Nagulat naman si Aling Tanya nang makita ang mga galos ko. Inusisa niya ako kaya naman sinabi ko sa kanya ang nangyari. Labis siyang nagalit at sinabihan akong doon na muna ako manuluyan habang wala si Tatay Tonyo. Naku, wag na po Aling Tanya. Nakakahiya naman po. Hayaan niyo kapag po hindi ko nakayanan na makasama sila, dito po ako tutuloy. Hayaan mo. Kapag sinaktan ka nila, kami ni nanay ang makakalaban ng pintasera mong madrasta. Maraming salamat pero kaya ko naman ng sarili ko eh. Hindi ako pwedeng umalis sa bahay. Baka anong gawin nila eh. Sige, kapag nakita ko yung jelly na yan, makakatikim siya sa akin. Natawa na lang kami ni Aling Tanya sa sinabi ni James. Kahit na sila na ang may gustong doon na ako tumira, pero ako na ang tumanggi. Doon na rin ako pinakain ni Aling Tanya ng pananghalian. Pagsapit naman ng hapon, nagyaya naman si James na mamasyal raw kaming dalawa. Ikaw na lang kaya mag-isa maglibot. Dito na lang ako o kaya uuwi na lang ako. Mamaya ano pang isipin ng mga taong makakita sa akin eh. Hayaan mo lang sila. Isipin na lang nila kung anong gusto nilang isipin. Ayoko mahirap na, ayokong mapahiya ka. Baka pagtawanan ka rin ng lahat. Eh di pag nagtanong sila, sasabihin ko asawa kita. Tsaka wala na silang pakialam dun, no? Ewan ko sa'yo, puro kakalokohan. Sasama ka ba? O sasabihin ko kay nanay na girlfriend kita? Sige, subukan mo para kaltukan kita sa ulo. Hindi ka ba naaalibadbaran sa sinasabi mo? Bakit naman ako maalibadbaran sa sinasabi ko? Tsaka wala ka namang sakit na nakakadiri. Huwag mo kasing masyadong i-down ng sarili mo. Maganda ka naman ah. Sumang-ayon naman si Aling Tanya sa sinabi ng kanyang anak. Pinilit niya rin akong sumama kay James para mabawasan ang lungkot na nararamdaman ko. Hiyang-hiya ako sa mga oras na yun dahil pinagtitinginan at pinag-uusapan kami ng mga taong nakapaligid sa amin. Tignan mo, nakatingin lahat sila sa atin. Nakakahiya. Sinabi ko na kasi sa'yong wag na tayong mamasyal eh. Nakakahiya tuloy. Babayaan mo lang sila. Isipin na nila kung anong gusto nilang isipin. Basta maging masaya ka na lang nakasama ako. Tumango na lamang ako. Hindi ko na nga lang pinansin ang mga taong nakapaligid sa amin at naging masaya ako sa pamamasyal namin. 5:00 na rin ng hapon kami nakauwi sa kanila. Ihatid na kita, baka pag-initan ka na naman ng madrasta mo. Hindi na, mas lalo silang mag-iinit kung ihahatid mo pa ako. Kilala mo naman si Jelay. Tulad nga ng sabi ko sa'yo, wala akong pakialam sa kanya. Basta ihahatid kita. Wala naman akong nagawa nang ihatid niya ako pa uwi sa amin. Naabutan namin si Mama Rose at Jelay na nakaupo habang nagme-makeup. Natigil sila nang makita ko at si James. Masamang titig kagad ang pinukol sa akin ni Jelay. James, mabuti at naparito ka. Gusto mo ba ng juice, kape, or… Wala. Wala akong gusto ni isa man sa inaalok mo. Hinatid ko lang si Elaine. Dito na lang ako, salamat best friend. Anong best friend? Hindi tayo mag-best friend. Ano bang pinagsasasabi mo? Bakit hindi mo aminin kay Tita Rose kung anong estado nating dalawa? Teka, may hindi ka ba sinasabi sa amin, Elaine? Wala po. Ano lang, magkaibigan lang po kami. Ang totoo po niyan, tita, magkasintahan na po kami. Balak ko na rin pong mamanhikan sa susunod na buwan. Gusto ko po siyang pakasalan sa lalong madaling panahon. Nanlaki ang mga mata ni Jelay sa kanyang narinig. Dahil dito lalo kong kinabahan. Dahil sigurado kong pag-iinitan na naman ako ni Jelay. Hindi ka ba ginayuman ng tsaka na yan? Hindi mo ba nakikita o sadyang bulag ka para ma-inlove sa ugly witch na yan? Hindi ko naman minahal ang itsura niya kundi ang kalooban niya. Tsaka wala ka ng pakialam doon. Mahal ko siya at handa ko siyang pakasalan. Bakit James? Maganda naman ako ah. Bakit hindi na lang ako kesa yung pangit na yan? Tsaka magiging maganda ang lahi nating dalawa. Hindi ka ba naaalibadbaran sa mga pinagsasasabi mo? O masyado ka lang talagang filingera? Tama na nga yan. Ikaw malanding tsaka. Pagbabayaran mo ang pang-aagaw sa bebe love ko, sisirain ko ang buhay mo. Subukan mo lang saktan ang babaeng mahal ko dahil sisiguraduhin ko sa'yo magsisisi ka. Na paano mahal? Muna na ako ha? Kapag may nanakit sa'yo, sabihin mo lang sa akin. Handa akong makipagpatayan para sa'yo. Tumango na lamang ako. Palihim akong natatawa sa itsura ni Jelay, nagigil sa akin. Nilagpasan ko silang mag-ina. Pumasok ako sa kwarto at doon tawa ng tawa.
Grabe talaga si James. Lakas makabuisit ah. Asar na asar si Jelay. Siguradong pag-iinitan ako noon. Saad ko sa sarili ko. Hindi na ako naghapunan dahil busog pa naman ako. Kaya naman napagpasyahan ko na lang matulog. Kinabukasan, maaga kong nagising dahil yun din ang araw ng pag-alis ni tatay. Darling, sana wag niyong awayin si Elaine. Nakikiusap ako. Huwag kang mag-alala, darling. Hindi ko pababayaan ang prinsesa mo. Tsaka hindi ko siya aawayin, ano? Sana Elaine, maging mabait ka rin sa kanila ha? 1 linggo lang naman ako mawawala eh. Kaya sana pag uwi ko, gusto ko magkasundo na kayo. Don't worry, Tay. Ako nang bahala. Sisiguraduhin kong magiging mag-best friend kaming dalawa. Paano? Hinihintay na ako ng mga kasama ko eh. Mauna na ako ha? Niyakap ko na lang si Itay pagkatapos sumakay na siya ng bus. Good luck, tsaka girl. Mahaba-haba ang pagsasama natin na wala ang tatay mo. Hindi ako natatakot sa'yo. Yan ang lagi mong tatandaan. Hoy, Impacta! Baka nakakalimutan mong nandito ako. Sa ayaw at sa gusto mo, susunod ka sa lahat ng ipag-uutos namin. Hindi po ako natatakot kahit na magtulong pa kayo. Talaga? Sa tingin mo ba kaya mo kami? Bahala kayo kung anong gusto nyong gawin. Wala naman akong pakialam eh. Agad ko silang tinalikuran. Pumasok ako sa loob ng bahay. Sa unang mga araw na wala si Itay, naging impyerno kagad ang buhay ko. Hoy, babaeng Impacta! Ipagtimpla mo nga ako ng kape. Gusto ko hindi mapait at hindi rin matabang ah. E di ikaw ang magtimpla mag-isa mo. Meron ka namang kamay, hindi ba? Kaya bakit hindi na lang ikaw ang gumawa? Okay, talagang ako ang gagawa. Kumuha siya ng baso at sinalinan niya ng mainit na tubig. Nilagyan niya rin ng kape at asukal. Pagkatapos hinalo niya yon at lumapit sa akin. Nagulat naman ako nang bigla niyang isaboy sa damit ko. Kita ko naman ang pagngiti niya nang tumakbo ko sa banyo para buhusan ng damit ko. Pakiramdam ko na lapnos ang balat ko sa tindi ng init. Ilang minuto lang akong nagbabad pagkatapos lumabas na rin ako. Oops! Sorry! Pasensya na, hindi ko sinasadya ah. Mainit ba? Sorry ha? Sumusobra ka ng Impacta ka. Huwag mo akong punuin. Sisiguraduhin ko sa iyong manghihiram ka ng mukha sa aso. Hoy! Bakit mo pinag-iinitan ng anak ko? Gusto mo bang ikaw ang manghiram ng mukha sa aso? Sa bagay, hindi ka na kailangan manghiram pa. Mukha ka namang aso eh. Tsaka itong tandaan mo ha, kahit kailan walang nagmamahal sa'yo ng totoo. Sigurado ka? Eh ano si James? Lolokohin ka rin niya no? Sa akin lang siya nababagay, hindi sa katulad mong tsaka. Aagawin ko siya sa'yo, makikita mo. Masyado kang assuming. Hindi ka niya magugustuhan kahit na anong gawin mo. Kahit maghubad ka pa sa harap niya, hindi ka niya magugustuhan. Tatalikuran ko na sana siya nang biglang hablutin ni Mama Rose ang buhok ko. Halos matanggal ang anit ko sa tindi ng pagkakasabunot niya sa akin. Talagang nanggigigil na ako sa'yo ha? Matitikman mo kung gaano ako kalupit na madrasta. Hayop ka! Hayop kayo ng anak mong Impacta! Anak, buksan mo ang kulungan ng aso. Siyang ipapalit natin doon. Wow! Gusto ko yung naisip mo, Ma! Anong gagawin niyo? Bitiwan niyo ako! Hanggat wala ang tatay mo, magagawa ko ang gusto kong gawin sa'yo! Pilit akong nagpupumiglas, pero masyadong mahigpit ang pagkakahawak niya sa akin. Hanggang sa pagtulungan nila ako palabas ng bahay, sapilitan nila akong ipinasok sa kulungan ng aso. Pakawalan niyo ako! Parang awa niyo na! Ano daw, Ma? Naririnig mo yon? Sorry, Chuchu. Hindi kita maintindihan. Ang alam ko kasi ang aso hindi nakakapagsalita. Mga hayop talaga kayo kahit kailan. Nasaan ang tapang mo ngayon, ha? Magdusa ka dyan hanggang sa matuto kang matakot sa akin. Napakasama niyo. Pag nakaalis ako dito, sisiguraduhin ko sa inyong pagbabayaran yung ginawa niyo sa akin. In your dreams. Huwag ka nang umasa pa. Magdusa ka dyan hanggat wala pang tatay mo. Simula ng araw na yon, Miss Winnie, hindi nila ako binigyan ng pagkain, maging inumin man lang. Labis akong nagutom, pero wala akong magawa kundi ang umiyak na lang.
hanggang sa hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Nagising naman ako nang maramdaman ko ang patak ng tubig sa aking muka. Umuulan na. Wala talaga silang balak na pakawalan ako dito. Sana umuwi ka na, Itay. Hindi ko na po kaya ito. Bukod sa gutom, basang-basa pa ako sa ulan. Nagawa kong yakapin ang sarili ko dahil sa tindi ng lamig. Nanginginig na ako hanggang sa hindi ko na malayang nawala na pala ako ng malay. Nagising naman ako nang may magsaboy ng tubig sa aking muka. Oh, kumusta ang unang gabi mo rito? Malamig ba? Ma, pakiusap naman po, pakawalan niyo na ako. Hindi ko na po kaya rito. Hindi naman po ako hayop para ikulong niyo. Hindi ko akalaing marunong ka palang makiusap. Ang isang gaya mo, hindi na babagay na makasama namin. Bukod sa pangit ka na nga, filingera ka pa. Oo nga, pati ang baby loves ko inagaw mo pa. Napakalanding tsaka mo talaga. Sige, tatanggapin ko ang lahat ng pamimintas at masasakit na salita. Pero sana pakawalan niyo na ako rito. Hindi ko na kaya. Poor girl. Sorry pero malaki ng kasalanan mo sa amin eh. Lalong-lalo na sa akin. Kaya magtiis ka dyan at sana mamatay ka na. Gusto mo bang makawala dyan? Opo. Sige, hahayaan kitang makawala pero sa isang kondisyon. Ma! Ano po yun? Itatali kita na parang aso at pagsisilbihan mo kami. Lahat ng gusto namin gawin sa'yo, hindi ka pwedeng umangal. Nakaramdam ako ng takot nang marinig ang gusto ni Mama Rose. Wala rin ako mapagpilian, kaya naman tinanggap ko na lang ang gusto nila. Pinalabas nga nila ako sa kulungan pagkatapos tinalian ako ni Jelay ng kadena sa kamay. Bagay na bagay pala sa'yo eh. Sana hindi pa umuwi si tatay dito para naman magawa ko ang gusto namin ni Mama sa'yo. Ipaghanda mo kami ng makakain. Gusto ko ng masarap. Wala akong nagawa kundi maging sunod-sunuran sa lahat ng pinag-uutos ng pintasera kong madrasta at ang atribida niyang anak. Nang lumipas ang 2 araw, gutom at pagod ang natamo ko sa kanilang dalawa. Kapag konting mali lang ang aking nagawa, nakakatikim ako ng malakas na sampal mula kay Mama Rose. Hoy babaeng tikbalang, bakit ganito na naman ang hinanda mo sa akin? Hindi masarap. Hindi ba ang sabi ko sarapan mo? Ha? Sinunod ko lang ang inutos mo. Hindi masarap. Iabot mo nga ang asin dito. Bilis! Aligaga kong kinuha ang asin sa kusina pagkatapos binigay ko sa kanya. Nagulat ako nang halos ibuhos niya ang kalahating garapon ng asin sa kanyang ulam. Pagkatapos, ngumiti siya ng nakakaloko. Kainin mo! Pero... Kapag sinabi kong kainin mo, kainin mo! Ayoko ng mabagal at ayoko rin ng puro reklamo! Pero matindi ang alat niyan. Hindi ko talaga kayang kainin. Ma? Hoy! Kapag hindi mo kinain yan, ako mismo ang magsusubo sa'yo! Umiiling ako, kaya lumapit si Mama Rose. Gigil niyang hinawakan ng pisngi ko, pilit niyang isinusubo ang sabaw na punong-puno ng asin. Kapag sinabi ko, gagawin mo! Hindi mo ibubukang bunganga mo? Jelay, anak! Kunin mo ang walis tambo at ihampas mo sa tuhod niya. Tignan natin kung hindi mo pa ibukang bunganga mo. Okay, Ma. Gusto ko yan. Nakaramdam ako ng takot. Dahil sigurado akong lulumpuhin ako ni Jelay. Wala akong magawa kundi tiisin na lamang kesa kainin ko ang sobrang alat na pagkain. Napaigik ako sa tindi ng sakit na natamo ko nang paluin ni Jelay ang tuhod ko. Sobrang saya nila habang ginagawa nilang pangmamaltrato sa akin. Mabuti na lang dumating si James at nakita niya ang mga nangyayari sa akin. Mga demonyo kayo! Bitiwan niyo si Elaine! Ha? James? Gulat na gulat sila nang makita si James, kaya agad akong binitiwan ni Mama Rose. Mabilis naman akong kinuha ni James at inilayo sa kanila. Okay ka lang ba? James, mali lang ang nakita mo. Hindi namin siya sinasaktan. Oo, tama. Hindi ko siya sinasaktan. Pinapakain ko pa nga siya eh. Tsaka mali ang nakita mo, naglalaro lang kami. Huwag na kayong magkaila pa. Kitang-kita ko kung paano niyo sinaktan si Elaine. Pagbabayaran yung ginawa niyo sa kanya. Tandaan niyo yan. Hinila ako ni James pero bigla akong natumba dahil sa sobrang sakit ng tuhod ko.
Napansin naman ni James kaya naman binuhat niya ako pauwi sa kanila. Labis na nagulat si Aling Tanya nang makita ang itsura ko. Agad naman akong ibinaba ni James sa upuan. Kailan pa to? Nanghinginig ka. Hindi ka pa ba kumakain? Oo, hindi pa. 2 araw na. Mahayop sila. Pagbabayaran nilang ginawa nila sa'yo. Hindi ako makakapayag na hindi ka makaganti sa kanila. Anong ibig mong sabihin? James, kung ano ang binabalak mo, wag mo na sanang ituloy. Ayokong mapahamak ka ng dahil sa akin. Huwag mo akong alalahanin, hindi ko naman sila papatayin. Bibigyan lang natin sila ng leksyon nang sa ganun ay matuto sila. Pero James… Ang mabuti pa kalimutan mo na lang. Siguro kumain ka na lang muna ha? Pagkatapos gagamutin ko yung sugat mo. Salamat. Tumango na lamang si James. Pagkatapos binigyan niya ako ng pagkain. Halos nakadalawang plato ako dahil sa sobrang gutom. Gusto mo pa ba? Ikukuha pa kita. Naku, wag na. Busog na ako. Salamat. Ay, heto pala. Pag okay ka na, isuot mo lang ito ha? Hindi ko nagagamit yan. Salamat. Pagkatapos kong kumain, ginamot naman ni James at Aling Tanya ang mga sugat na natamo ko. Labis na galit ang nakikita ko sa mukha ni James at awa naman para kay Aling Tanya. Makinig ka sa amin ni Inay Elaine. Kailangan nilang pagbayaran ang mga ginawa nila sa'yo. Hindi ito simpleng pagmamaltrato. Talagang gusto ka nilang saktan ng saktan. Anong gagawin nyo? Ayokong pumatay kayo ng tao dahil lang sa akin. Huwag kang mag-alala, hindi naman sila mamamatay. Bibigyan lang natin sila ng leksyon nang sa ganun, hindi na sila umulit. At para pagsisihan nila ang mga ginagawa nila sa'yo. Anong gagawin mo sa kanila? Sinabi naman ni Aling Tanya kung anong gagawin sa mag-ina. Kulam? Kukulamin nyo sila? Yun ang isa sa mga paraan ni Inay para makapaghiganti sa mga taong nagkasala sa amin. Natatakot ako. Ayokong madamay kayo. Natatakot ka? Hindi mo kailangan matakot. Kung ano man ang mararanasan nila, nababagay lang yun. Kinumbinsi naman ako ni Aling Tanya hanggang sa mapapayag nila ako. Bukas ng gabi sisimulan natin ang pangungulam sa kanila. Sa ngayon, magpahinga ka na lang muna para bukas may lakas ka. Tumango ako. Hinayaan nga nila ako makapagpahinga ng maayos, hindi na nila ako inistorbo pa hanggang sa makatulog ako. Kinabukasan, tatayo sana ako nang biglang pumasok sa kwarto si James. May dala siyang pagkain. Inilapag naman niya ito sa tabi ko. O Elaine, kumain ka na. Mamaya gagawin na natin ang ritual nang sa ganon, magawa na natin ang kulam. Pero Elaine, walang atrasan to ha. Kailangan buo ang loob mo para magawa natin ng maayos. Sige, gagawin ko. Ngumiti si James. Niyakap niya ako kaya hinayaan ko na lang. Pagkatapos kumain na ako at lumabas na rin siya dahil may gagawin pa raw siya. Tawagin mo lang ako pagkatapos mo kumain ha. Nandyan lang ako sa labas. Huwag ka muna masyadong tumayo. Sabi kasi ni nanay na pilayan ka raw. Sige, salamat. Lumabas na siya. Mga ilang minuto lang natapos na rin akong kumain. Agad ko naman siyang tinawag. Pagpasok niya sa loob, bigla na lamang akong napatakip sa aking muka. Grabe ka naman. Pasok ka ng pasok, hindi ka man lang magdamit. Bakit? Ayaw mo ba? Alam kong hindi ka pa nakakakita ng pandesal. Kaya tingnan mo na lang. Isa, babatuhin kita ng unan. Magdamit ka nga, baka ano pang isipin ni Aling Tanya. Ayaw mo nun? Ipapakasal niya tayo agad. Sira ka talaga, bilisan mo na. Yung virgin eyes ko, no? Oo na. Ang selan mo naman. Ikaw na nga to pinapakitaan ng pandesal Ayaw mo ba? Talagang ayoko, kaya bilisan mo na. Tawa lang siya ng tawa. Habang nagbibihis siya ng pangitaas na damit, talagang nakaramdam ako ng pagkailang ni Sweeney. Dahil kahit hindi ko aminin, totoong makisig ang kanyang pangangatawan. Kaya kahit hindi ko man aminin, in love talaga ako sa best friend ko. Oh, natulala ka dyan. Siguro, iniisip mo pa rin yung nakita mong pandesal kanina, no? Oo, hindi, no? Ah, sinasabi ko na nga ba Ewan ko sa'yo, lumabas ka na nga. Tatawa-tawang lumabas si James. Wala akong mukhang ihaharap sa kanya dahil sa sobrang hiya. Pagsapit naman ng hapon, pinilit kong tumayo kahit paika-ika ako. Pagkatapos lumabas na ako dahil nakaramdam din ako ng pagkainip.
Nakita ko naman si James na nakaupo, lalagpasan ko sana siya nang tawagin niya ako. O Elaine, bakit tumayo ka na? Kaya mo na ba? Medyo kaya ko na. Umayos na rin ang pakiramdam ko kahit papano. Saan ka pupunta? Magpapahangin ka ba? Dito ka na lang, naiinip kasi ako eh. Sige. Aalalahin na kita, malapit na rin naman ang oras. Inalalayan na lang niya ako papunta sa upuan. Doon nagkwentuhan kami hanggang sa sumapit na nga ang gabi. Nagaya na si Aling Tanya na maghapunan na nang sa ganon maumpisahan na ang ritual. Pagkatapos naming kumain, inalalayan na ako ni James papunta sa sala. Handa ka na ba? Oo, handa na ako. Gusto kong magbayad sila sa ginawa nila sa akin. Tinanguan naman siya ni Aling Tanya. Pagkatapos tinulungan na niya ang kanyang ina sa pagsindi at paglagay ng kandila sa palibot naming tatlo. Pagkatapos umupo na rin sila at sinimulan na nila ang ritual. Sisimulan na. Humawak ka lang sa kamay ko. Huwag kang didilat hanggat hindi ko sinasabi. Sige. Naghawak kamay kaming tatlo. Pagkatapos sinimulan na ni Aling Tanya na magbigkas ng kung ano-anong salitang hindi ko maintindihan. Nagsisimula na ring magsialulungan ng mga aso kasabay ng malakas na ihip ng hangin. Mahigpit ang hawak nila sa akin. Gusto kong dumilat pero pinilit kong sundin ang bili ni James. Nang matapos umusal ng dasal, kinuha ni Aling Tanya ang itim na libro. Mas lalo akong nakaramdam ng takot nang maging dalawa ang boses ni Aling Tanya. Na animoy may sumanib sa kanya na isang nilalang na parang galing sa ilalim ng lupa. Nang matapos niyang basahin ang mga nakasulat sa libro, dumilat na kami ni James. Muntikan pa akong mapahiyaw dahil sa itsura ni Aling Tanya. Hindi na kasi siyang nakikita namin kundi isang mabagsik at nakakatakot na nilalang. Itim ang kanyang mga mata, may sungay na rin ito. Nagdadalawang isip naman akong tanggapin ang papel at panulat dahil natatakot ako sa itsura ni Aling Tanya. Tanggapin mo. Isusulat mo dyan ang pangalan ni Aling Rose at ni Jelay. Hindi ba niya tayo sasaktan? Sobrang nakakatakot si Aling Tanya ngayon. Umiling si James. Kahit na natatakot man, kinuha ko ang papel at panulat. Pagkatapos, inilagay ko ang pangalan ng pintasera kong madrasta at pati na rin ang pangalan ni Jelay. Agad ko namang iniabot sa kanya, nagulat ako nang sugatan niya ang kanyang mga palad at pagkatapos nun, pinatuluan niya ang kapirasong papel kung saan nakasulat ang pangalan ng mag-ina. Namangha at natakot din ako nang biglang lumiyab ang papel na pinatakan ng dugo. Nang matapos, muli siyang umusal ng dasal. Hanggang sa matapos, bumalik na rin sa dating anyo si Aling Tanya. Tagumpay ang ritual. Ngayon sisimulan na ni Nanay ang pangungulam. Kung ganon, hindi pa pala tapos ang pangungulam? Oo. Mag-uumpisa pa lang ang pagbibigay ni Inay ng parusa sa kanila. Hintayin mong magiging resulta. Sisiguraduhin kung magiging masaya ka. Kung ganon, hindi pala ganon kadali ang pangungulam? Oo, dahil buhay din ni Inay ang nakataya kung sakaling bigo ang ritual. Hindi naman ako makapaniwala sa sinabi ni James. Pinagmasdan ko na lang si Aling Tanya sa kanyang ginagawa. May nilabas siyang 2 manika at 2 napakalaking karayom. Maya-maya pa, isa-isa niyang tinusok ang karayom sa bawat parte ng katawan ng manika. Anong ginagawa ng nanay mo sa manika? Bakit niya tinutusok-tusok? Kinukulam na niya ang madrasta mo, pati na rin ang anak niya. Binigyan na rin ni Inay ng malalang karamdaman. Nakakamangha naman. Hindi ko akalaing totoo palang kulam. Sa telebisyon ko lang napapanood ang kulam Ngayon nasaksihan ko na. Hintayin mo. Sila naman ang pipintasan ng lahat ng tao. Nagtataka man tumanguna lamang ako. 1:30 na kami nakatulog. Paggising ko naman ng umaga, medyo maayos na ang pakiramdam ko. Hindi naman sadyang mapatingin ako sa salamin, bigla akong napahiyaw. Wah! Multo! Elaine, napano ka? May multo sa salamin, James! Maging si James ay nagulat. Hindi maalis ang titig niya sa mukha ko. Bakit ka ganyan makatingin? Huwag mong sabihin sa akin na may multo sa likuran ko. Hindi. Hindi multo ang nakikita ko. Titigan mo ng maigi ang salamin, Elaine. Ang alin? Yang itsura mo. Nawala lahat ng mga tigyawat mo. Talaga? Totoo bang nawala na?
Oo, tumingin ka sa salamin. Tingnan mo kung gaano ka kaganda. Muli kong ibinaling ang sarili ko sa salamin. Maging ako na mangha sa ganda ng aking muka. Totoo ba talaga to? Paano nangyari na gumanda ako? Siguro sa kahilingan ni nanay. Kahilingan? Ang mabuti pa, Elaine, huwag mo na sigurong alamin. May mga bagay talaga na mahirap ipaliwanag, lalo na sa mga ordinaryong katulad mo. Tumango na lamang ako. Dahan-dahan naman akong tumayo dahil medyo masakit pa ang tuhod ko. Inalalayan naman ako ni James hanggang sa labas. Pagkatapos tinawag naman niya ang kanyang ina na noon ay abala sa kanyang gawain. Agad naman itong huminto nang makita ko. Ngumiti siya at halos hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Nay, paano nawala ang nasa mukha niya? Ipinaliwanag naman ni Aling Tanya ang totoo kung bakit bigla na lamang nawala ang mga tagyawat ko at mga nunal ko sa aking muka. Sinabi niya na kasabay ng pangungulam, hiniling niya na alisin ang pagiging pangit ko. Labis naman akong nagpasalamat dahil hindi ko na mararanasan pa ang kutsain ng ibang tao. Makakalabas na ako ng bahay. Wala nang mamimintas sa akin. Elaine, sana huwag kang magbago ha. Sana ikaw pa rin ang Elaine na kaibigan at minamahal ko. Ano ka ba? Mukha lang ang nagbago, hindi ang ugali ko. Ako pa rin ang Elaine na kaibigan mo. Alam ko naman yan. Halika, mamasyal tayo. Teka, anong araw pala ngayon? Sabado na, bakit? Bukas nang uwi ni Itay. Natatakot ako baka malaman niyang nangyari. Huwag mong alalahanin yung itay mo. Hindi niya malalaman kung hindi mo sasabihin. Siguro uuwi ako. Hindi ako pwedeng hindi abutan ni Itay sa bahay eh. Ayokong magduda siya sa akin. Sige, hindi ka na rin naman nila masasaktan. Dahil sa mga oras na to, hindi na maganda ang kanilang kalagayan. Paano kung madatnan ni Itay ang ganong kalagayan ni Mama Rose at ni Jelay? Siguradong magtatanong yun sa akin. Baka wala akong masagot. Alam mo namang hindi ako nagsisinungaling. Ngayon, kailangan mong magsinungaling. Alang-alang sa kapakanan natin. Tumango ako. Pagkatapos hinatid na nga ako ni James sa bahay. Tahimik at wala akong naririnig na ingay mula sa mag-ina. Mukhang wala sila rito. Masyadong nakakabingi ang katahimikan ng bahay. Baka nasa kwarto lang sila. Ang mabuti pa, tingnan natin. Sinunod ko nga ang sinabi ni James. Nagtungo nga kami sa kwarto nila Itay at ni Mama Rose. Tulad nga ng inaasahan, nandun nga ang mag-ina. Iba na ang mga itsura nila. Kung ano-anong nakakadiring sugat ang dumapo sa kani-kanilang katawan. Muntikan pa akong mapadwal dahil sa umaalingasaw na masangsang na amoy galing sa kanila. Ang mabuti pa, lumabas na tayo. Medyo hindi ko kaya yung amoy eh. Grabe, hindi ko kinakaya, James. Bakit sobrang baho? Dahil yun sa mga sugat sa katawan nila. Naaawa ko sa kanila, James. Parang grabe na yata ang ginawa natin sa kanila. Isipin mo na lang ang naranasan mo sa kanila. Huwag mong unahin ang awa, isipin mo ang sarili mo. Marahil tama ka, pero mamamatay ba sila? Depende kung kakayanin ng katawan nila o tuluyan silang mamamatay. Hindi na natin hawak ang mga buhay nila. Hawak na sila ng demonyo. Demonyo? Kung ganun hindi pangkaraniwang kulam lang ang ginawa sa kanila? Oo, Mapapatawad pa kaya tayo ng Diyos sa ginawa natin? maiintindihan niya to. Dahil nakita niya kung gaano ka nagdusa sa pintasera mong madrasta at sa anak niyang filingera. Hindi na ako kumibo. Sa puntong yon nagtatalo na ang puso at ang isip ko eh. Sinasabi kasi ng puso ko na patawarin ko na sila, pero ang isip ko naman gusto silang magdusa. Wala akong nagawa kundi ang yumakap na lang kay James. Mabuti at nariyan siya sa tabi ko, kaya kahit papano lumalakas ang loob ko. Elaine, siguro mauna na ako ha. Babalik ako dito bukas. Sige, salamat ha. Umalis na siya. Ako naman sumilip sa mag-ina. Nakaratay at walang malay. Kung hindi lang ganyan ang ugali nyo, kung hindi nyo lang ako pinagmalupitan, hindi mangyayari sa inyo yan. Bulong ko, pinunasan ko ang aking luha. Pagkatapos tumungo na ako sa aking silid. Kinabukasan nga maagang dumating ang aking ama. Elaine, anak, nasan si Mama Rose mo? Ano po kasi Itay eh, may sakit po sila. Ganun ba? May pasalubong kasi ko sa inyo eh.
Pero teka lang anak, 1 linggo lang akong nawala ah. Gumanda ka na ah. May binigay pong gamot si Jelay sa akin, pero tay baka mabigla po kayo kapag nakita niyo ang kalagayan nila. Anong ibig mong sabihin? Hindi na ako kumibo. Hinila ko si Itay papunta sa kwarto nila. Pagbukas ng pinto, umalingasaw kagad ang masangsang na amoy, kaya agad akong nagtakip ng aking bibig. Anong nangyari sa kanila? Bakit ganyan na ang kalagayan nila? Hindi ko rin po alam, Itay. Ang mabuti pa ho, isarado na natin ang pinto. Nasusuka po kasi ko eh. Ano kayang nangyari sa kanila? Ang mabuti pa, dalhin natin sila sa ospital. Hindi ako nakakibo. Mabilis na tumawag ng sasakyan si tatay. Nagpatulong din siyang isakay si Mama Rose at si Jelay sa sasakyan. Halos bumaligtad ang sikmura ng halos karamihan sa tumulong kay Itay. Anak, dito ka muna sa bahay ah. Wala kasing maiiwan. Tapos pakilinis mo na rin ang kwarto. Sige po, Itay. Mag-iingat po kayo. Nang umalis na ang sinasakyan nila Itay, kaagad akong pumasok sa loob ng bahay. Kabado ko habang nililinis ang kwarto nila. Hindi ko na alintana pang masangsang na amoy. Huminto lang ako nang marinig ko ang boses ni James. Agad akong lumabas at pinagbuksan siya ng pinto. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, pero James, natatakot ako na baka malaman ni Itay ang katotohanan. Kaya mo yan. Nasisiguro kung sakit lang ang makikita ng mga espesyalista sa mag-ina. Maaari bang samahan mo muna ako rito habang wala si Itay? Oo naman. Gusto mo samahan din kita sa ospital. Dalhan mo ng pagkain ng tatay mo. Tumango na lamang ako. Sobrang kaba ko sa araw na yon, kaya hindi ko na malayan na hapon na pala. Pagsapit ng gabi, sinamahan ako ni James sa ospital para dalhan ng pagkain si Itay. Nakita ko siyang malungkot at nakatitig sa kawalan. Tay? Ikaw pala yan, Elaine. May malubhang sakit ang Mama Rose mo at pati na rin si Jelay. Ano pong ibig niyong sabihin? Ilang araw na lang daw ang itatagal nilang mag-ina. Anong nangyari sa kanila anak habang wala ako? Hindi naman ako nakasagot nang tanungin ni Itay ang nangyari sa pintasera kong madrasta. Sa kaibuturan ng puso ko, nakukonsensya ako. Hindi ko po alam, Itay. Basta po isang araw narinig ko silang humihingi ng tulong. Pagsisinungaling ko, kahit na ang totoo kagagawan namin ang nangyari sa kanila. Sana gumaling na sila. Sila na lang ang pamilya natin anak. Hindi ko na kayang mawalan pa ulit. Bakit, Itay? Hindi pa po ba ako sapat sa inyo? Parang mas iniisip niyo pa po ang kalagayan nila kaysa sa akin. Ano bang sinasabi mo, Elaine? Wala po, Itay. Kumain na lang po kayo. Pagkatapos niyo po, uuwi na po muna ako. Magsasalita pa sana si Itay, pero hindi ko na siya tinignan pa. Pakiramdam ko tutulo na lamang ang luha ko kung tititigan ko lamang siya. Pagkatapos niyang kumain, nagpaalam ako na uuwi na. Pag-uwi ko, malungkot akong umupo sa upuan. Ayos ka lang ba? Hindi ko alam, James eh. Bakit ganon? Tatay ko siya pero mas mahalaga pa rin ang iba sa kanya. Ano bang mali sa akin? Walang mali sa'yo, Elaine. Siguro intindihin mo muna ang tatay mo. Basta itago mo ang totoo kahit na anong mangyari. Salamat. Kung wala ka, siguro hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hinding-hindi ako mawawala sa'yo. Lagi mong tandaan, mahalaga ka sa akin. Totoo? Totoo ba talagang mahalaga ako sa'yo? Oo, dahil kaibigan kita. Higit pa sa kaibigan. Okay, sige. Naniniwala na ako. Kaya mo na bang mag-isa dito? Kung hindi, sasamahan kita. Ikaw lang ang iniisip ko eh, baka kung ano pang isipin ng tatay mo. Kaya ko nang mag-isa. Mabuti pang umuwi ka na. Baka hinihintay ka na ni Aling Tanya. Sigurado ka ba? Kung hindi, sasamahan kita. Maiintindihan naman ako ni Inay. Kahit anong pamimilit niya sa akin na doon na magpalipas ng gabi, hindi na ako pumayag. Nang makaalis na siya, natulog na ako. Kinabukasan, maaga akong gumising para magluto ng pagkain na ihahatid ko sa aking ama. Pagkaluto, tumungo kagad ako sa ospital. Awa ang nararamdaman ko para kay Itay habang nakaupo itong natutulog. Itay, gising na po. May dala po akong kape at pagkain. Kumain na po muna kayo. Heto po, isuot niyo tong jacket. Masyado pong malamig dito. Salamat. Siya nga pala, uuwi muna ako. Ikaw muna dito ha. Saglit lang ako.
Sige po, kumain po muna kayo bago po kayo umalis. Pagkatapos kumain ni Itay, umalis na siya. Dahan-dahan kong tinungo ang patient room kung saan naroon sina Mama Rose at Jelay. Kung hindi nyo lang ako pinintasan at pinagmalupitan, hindi sana aabot sa ganito. Aaminin kong naaawa ko sa inyo, pero naisip kong tama lang yan. Halos gawin nyo akong aso, halos mamatay ako sa gutom, kaya ngayon magdusa kayo. Sabi ko habang lumuluha. Nagulat ako nang may biglang pumasok, nanlaki pa ang mga mata ko, Miss Winnie. Si Itay palang bumungad sa akin. Nakaramdam ako ng takot dahil ang mga titig niya sa akin ay punong-puno ng katanungan. Ang mabuti pa, mag-usap tayo sa labas. Hindi ako sumagot, basta na lamang akong sumunod kay Itay. Hindi ko akalaing hindi pala siya umuwi. Sabihin mo nga sa akin, ano nangyari habang wala ako? Ipaliwanag mo para maintindihan ko kung bakit umabot sa sukdulan. Bakit Itay? Magagalit po ba kayo sa akin kung sasabihin kong naghiganti ako para sa pintasera kong madrasta at sa atribidang si Jelay? Hindi na kita kilala. Hindi na ikaw si Elaine na pinalaki at inalagaan ko. Bakit Itay? Nabulag na ba kayo sa pagmamahal nyo dyan sa asawa nyo? Wala kayong alam sa pinagdaanan ko habang wala kayo. Alam nyo kung sinong tumulong sa akin para makaalis? Sina Aling Tanya at James. Pero hindi mo kailangang gumanti, anak. Kasalanan sa Diyos ang ginawa mo. Mali na kung mali. Alam ng Diyos kung papaano ako magdusa sa kamay ng mag-inang yan. Tama lang sa kanila na makulam dahil masasama sila. Walang araw na hindi nila ako pinintasan, pinagbuhatan ng kamay at ginawang alila. Hindi nyo ba nakikita yon o sadyang nagbubulag-bulagan lang kayo? Pinakulam mo ang Mama Rose mo, pati na rin si Jelay. Anak, bakit mo ginawa yun? Opo, dahil yun ang nababagay sa kanila. Kailangan nilang pagdusahan ang mga ginawa nila sa akin. Matakot ka sa Diyos, anak. Hindi mo alam kung ano ang kapalit ng lahat ng paghihiganti mo. Ako na ang nakikiusap sa'yo. Pakawalan mo na sila. Palayain mo na sila alang-alang sa akin. Mas gugustuhin kong maging makasarili kesa makalayang muli ang mga taong sumira sa buhay ko. Hindi na po magbabago ang pasya ko. Magkalimutan man po tayo, hindi ko babaguhin ang pagpapasya ko. Hindi ko na hinintay pa ang mga sasabihin ni Itay nang umalis ako. Para akong basang sisiw na naglalakad sa daan. Hanggang sa hindi ko na malaya na nasa harapan na pala ako ng bahay nila James. Nakita niya ako at agad na nilapitan. Elaine, anong nangyari? Bakit umiiyak ka? Sino nanakit sa'yo? Sabihin mo. Sa kabila ng lahat, hindi ko akalaing mas mahalaga pa sa tatay ko ang pintasera kong madrasta. Siguro hayaan mo muna makapag-isip ang tatay mo. Hindi pa niya maiintindihan sa ngayon. Pwede bang dito na muna ako hanggang sa makapag-isip ako ng maayos? Oo naman, bukas ang pinto ng bahay namin para sa'yo. Nagpasalamat naman ako sa kanila. Lumipas ang mga araw, halos hindi na ako nagpupunta sa ospital para hatiran ng makakain si Itay. Aaminin kong masama ang loob ko dahil mas kampi pa siya sa asawa niya at sa anak-anakan niya kaysa sa akin. Si James ang naghahatid ng pagkain sa ospital, kaya panatag pa rin ako na nakakakain ng maayos si Itay kahit na masama pa rin ang loob ko sa kanya. Isang gabi noon, habang mahimbing ang tulog ko nang mapanaginipan ko sina Mama Rose at si Jelay na humihingi sa akin ng tawad. Hawak din sila ng itim na usok. Sana mapatawad mo pa kami sa lahat ng nagawa naming kasalanan sa'yo. Pinagsisisihan na namin ang lahat-lahat, Elaine. Habang buhay naming pagdurusahan ang mga ginawa namin sa'yo, sana mapatawad mo pa kami. Nabigla ako nang bigla na lamang silang kinuha ng makapal na usok. Dahil dito bigla akong nagising, humahangos ako at pawis na pawis. Nakaramdam ako ng konsensya, kaya naman mabilis akong bumangon at kinatok si James, na agad naman akong pinagbuksan. Oh, anong nangyari? Bakit parang takot na takot ka? Anong masamang panaginip bang gumising sa'yo? Tulungan mo ako. Tulungan mo akong maalis ang kulam kay Jelay at Mama Rose bago pa mahuli ang lahat. Ha? Susubukan ko pero wala akong alam kung paano magtanggal. Pero si Inay, kaya niya dahil siya naman ang nangulam. Kung ganun, kumbinsin mo naman si Aling Tanya o kahit na gaano pa kalaki ang kasalanan nila sa akin, ayokong mamatay sila. Tumango si James. Pumasok siya sa kwarto ng kanyang ina. Marahil kinukumbinsi niya ito.
Mga ilang minuto lang ang lumipas, lumabas na siya kasama si Aling Tanya. Nag-usap na kami ni inay, kaya wala nang dahilan para magpatuloy pa ang kulam sa kanila. Sana lang magtanda na sila at sana rin maging mabait na sila sa'yo. Sana nga James, pero kung hindi pa rin sila magbabago, Diyos na lang ang bahalang magparusa sa kanila. Kasalanan din namin to ni inay. Sa kagustuhan ka naming ipaghiganti. Mabot patuloy sa ganito kalalang sitwasyon. Huwag niyong sisihin ang sarili niyo. Alam kong ginawa niyo lang yun para sa akin. Nagpapasalamat ako sa iyo, James. Siguro kailangan ko nang umuwi. Gusto kong humingi ng tawad kay Itay. Mabait si Mang Tonyo. Hindi ka niya matitiis. Mahal ka niya, kaya alam kong mapapatawad ka niya. Yumakap ako kay James. Pagkatapos tinanggal na nga ni Aling Tanya ang kulam. Malaya na sila, Elaine. Sana dumating ang araw na maging mabuti na sila sa'yo. Dahil kung hindi, tutuluyan na sila ni inay. Maraming salamat talaga. Sana magbago na sila. Nang gabing yun, natanggal na nga ang kulam kay Mama Rose at Jelay. Pagsapit ng umaga, nagpasya na akong umuwi. Naglinis at nagluto ako para dalhan ng pagkain si Itay sa ospital. Nang makarating ako ron, nakita kong kausap ng doktor si Itay. Nang matapos silang mag-usap, doon na ako lumapit sa kanya. Tay, kumain na po muna kayo. Masarap po yan, ako po ang nagluto. Ikaw pala anak. Salamat at pinuntahan mo na ako. Gusto kong humingi ng tawad sa lahat ng nagawa nila sa'yo at pati na rin sa mga nasabi ko. Ayos na po sa akin yun, Itay. Sana po mapatawad niyo rin po ako sa mga nagawa ko. Huwag kayong mag-alala, gagaling na po sila. Maraming salamat anak. Kaya pala nagising na sila at bigla na lamang umayos ang kanilang pakiramdam. Sana po mapatawad nila ako sa kabila ng lahat ng maling desisyong ginawa ko. Hindi mo kasalanan anak. Biktima ka. Tsaka pinagsisihan nila ang ginawa nila sa'yo. Ipinagtapat na rin nila sa akin ang lahat. Ayos na po sa akin yun, Itay. Ang gusto ko lamang po magbago na po sila. Niyakap ako ni Itay. Pagkatapos pumasok na kami sa patient's room. Natutulog sina Mama Rose at Jelay, nagising lang sila nang pumasok kami. Elaine, salamat dahil dinalaw mo kami. Sana mapatawad mo kami sa lahat ng nagawa namin. Pinagsisihan na rin namin ang mga mali naming nagawa sa'yo. Huwag niyo na pong alalahanin yon, Mama Rose. Maging ako ay nagkamali rin. Sana po mapatawad niyo rin po ako. Sana mapatawad mo kami ni Jelay. Sobrang laki ng kasalanan namin sa'yo. Sana bigyan mo pa kami ng pagkakataon na magsimula tayong muli bilang isang pamilya. Susubukan ko po, pero darating din po ang araw na mapapatawad ko po kayo. Sorry talaga, Elaine. Hayaan mo babawi ako sa'yo bilang kapatid mo. Sobrang sorry talaga ha. Pinagsisisihan ko na ang nagawa namin sa inyo ni Mama. Hindi importante kung sa huli o sa una ka magsisi. Ang importante handa kang magbago. Hayaan mo magbabago na talaga ako. Si James pala hindi ko na siya aagawin sa'yo. Alam ko naman na ikaw ang gusto niya kahit na alam mo na. Kahit na pangit ako, ganon? Hindi naman sa ganon. Tama na yan. Ang mabuti pa, magsikain na tayo. Sa araw na yon naging maayos kami. Humingi na rin sila ng tawad, ganun din ako. Lumipas ang 1 linggo, nakalabas na sila ng ospital. Naging maayos na ang pakikitungo nila sa akin kahit na wala si Itay sa bahay. Elaine, sobrang sorry talaga ha. Hindi ako magsasawang mag-sorry ng paulit-ulit hanggang sa mapatawad mo kami ni Mama. Sana bigyan mo kami ng isa pang pagkakataon na maging pamilya sa'yo. Oo naman, sino ba naman ako para hindi magbigay ng pagkakataon? Diyos nga nagpapatawad, ako pa kaya tao lang. Nabigla ako nang yakapin ako ni Jelay. Sa unang pagkakataon, doon ko lang naramdaman na totoo ang paghingi niya ng tawad. Si James naman, nagtapat na rin sa akin ang kanyang pag-ibig. Alam kong hindi ka pa rin nakukumbinsi na totoong mahal kita. Pero yun talaga ang katotohanan. Hindi ko akalain na ang isang tulad mo magkakagusto sa tulad ko. Elaine, hindi ka mahirap mahalin. Kaya kahit na anong pamimintas o masasakit na salita ang ibinabato sa'yo, hindi ako titigil na mahalin ka. Sobrang saya ko dahil ang lalaking akala ko sa panaginip ko lang makukuha, nakuha ko na. Sobrang tagal ko tong hinintay, Elaine. Mahal na mahal kita. Hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko.
Sa kabila ng pagiging pangit ko, ang gwapong tulad mo ang napaibig pa sa akin. Gusto na kitang pakasalan. Pero bago yon, gusto ko munang mamanhikan. Kasasagot ko lang sa'yo, gusto mo kagad magsama na tayo? Masyado kang nagmamadali, ha? Siyempre, gusto kong maging akin kahabang buhay. Naniniwala na talaga ako na kaya mo lang ako minahal dahil gumanda na ako. Grabe ka naman. Mahal talaga kita. Tsaka huwag ka namang magtaas ng boses, mahal ko. Kahit na punong-puno ka pa ng tigyawat at kahit gaano ka pa maging pangit, mamahalin kita higit pa sa buhay ko. Aaminin ko, Miss Winnie, kinikilig talaga ako sa sinabi niya. Panatag na ako sa kanya at siya ang nakikita kong makakasama ko hanggang sa kahuli-hulihan ng buhay ko. Isang buwan ang makalipas, nagpasya na si James na mamanhikan sa bahay. Walang paglagyan ng tuwa ang aking ama. Ganon din sina Mama Rose at Jelay. Masaya kami para sa inyo, Elaine. Kailangan bigyan mo kagad ako ng pamangkin, ha? Huwag kang mag-alala. Bibigyan kaagad kita ng pamangkin. Kahit ilan ba yan? Mukhang mapapalaban si Elaine sa'yo, ha, James? Ay, hindi naman po sa ganun, ma. Tutuparin ko lang po yung gusto ni Jelay. Makalipas ang 2 buwan, nagpakasal na nga kami ni James. Naging masaya ang aming pagsasama at unti-unti ko na rin pong natutunang patawarin sina Mama Rose at Jelay. Palagi po nila akong kinakamusta at itinuring na bahagi na ng aming pamilya. Sa ngayon po, Miss Winnie, maayos na po ang pakikitungo sa akin ng pintasera kong madrasta at pati na rin ang aking stepsister na si Jelay. May isa na rin po akong anak at hanggang ngayon hindi ko pa rin po makakalimutan ang mga nangyari sa aking buhay, lalong-lalo na sa pagitan namin ni Mama Rose. At ang pinaka natutunan ko po sa kabila ng aking masamang karanasan, maging mapagpatawad tayo sa lahat ng nakagawa ng mali sa atin. Kahit na alam natin sa ating sarili na mahirap itong gawin. Hanggang dito na lamang po. More power po sa inyong channel at God bless, Miss Winnie. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. Pero bago ko po tapusin ito, hindi makukumpleto ito ng walang shoutout. Shoutout po kay Tess Gapunay, kay Annalisa De Bolgado from Davao del Sur, kay Marlene Matibag, kay Cristel Ann Bateo, kay Jessa May Chavez, kay Maylene Orlanes from Davao del Norte, kay Arinea Singsing, shoutout din po kay Mary Ann Valderramos from Lucena City, kay Maring Siang, kay Catalina at NN, kay Marlo at Rolinda, kay Shimeredel Española, kay Maylene Zamora at sa mga anak niyang sina RR, Joji at Raymar. Hello din po kay Elaine Violanda, kay Syra Kate Sibaluka, kay Grace 82 from Hong Kong, kay Beatrice Aro, kay Jenny Comia, kay Emeline Francisco, kay Pablo Sablad, kay John 18 Breyer, kay Romar Kabasag at sa Romualdo at Kabasag family. Shoutout din po kay Jeremy Tangub at kina Mercy Glipa at Radilia Bellamala ng Bake Time Bake Shop. Hello din po kay Abigail Glynn Misagal, kay Emski na nag-aabang po lagi sa upload natin. Don't worry po, dadalasan po natin ang upload this 2026. Salamat po sa pag-aabang sa mga upload natin, ha. Hello din po kay Mary Ann Pesino ng Singapore, kay Jennifer Wan, kay Aramic 17, kay Ma'am Noemi Garcia Pabunan, kay Ma'am Cherry May Libiran, kay Ma'am Melody Soriano na loyal sa atin at laging nakikinig. Shoutout din po kay Marisa Palana, kay Jonalyn Barameda, kay Chris Gel Mamado, kay Lance MBB, kay Rosemary Casunete, kay Maraya, kay Lori V, kay Richelle Ann, kay Arlene Torquisa, kay Richelle Ann Atinado at kay Hana Maylin Sesgundo. Maraming salamat po sa nakinig at nagkomento. Abangan pa po ninyo sana ang mga susunod na upload natin, ha? At huwag kalilimutang mag-subscribe, like, share and comment sa stories natin. Para po mabilis nyong makita kung may bago tayong upload, pindutin nyo lang po ang notification bell para lagi kayong updated. Ang goal naman po natin ngayon maka 100k subscribers tayo, ha? Kaya aasahan ko pa rin po ang inyong suporta. Muli, ako po si Miss Winnie na nagsasabing Happy New Year po sa inyong lahat at nagpapasalamat sa inyong pakikinig.